Sa tuwing manonood ako ng LS ni Libayan, ang lagi kong naiisip sa tuwing gumaganyan yung ulo niya, para talaga siyang bobblehead. Anyway, simulan na natin itong reaction ko dito sa mga sinabi ni Libayan. Dito sa video na to, makikita natin na si Libayan hanggang salita lang, pero yung mga sinasabi niya, taliwas sa mga ginagawa niya. Okay, obserbahan na natin kung nagmamatch nga ba yung mga sinasabi niya sa mga ginagawa niya. Oh, ito na naman, yan na naman. Since di na bata yung babae, dapat mas mag-isip yung babae. Yan yung sinasabi ko sa inyo, Aran Car. Mas may obligasyon yung security guard doon. Kasi yung security guard, nagtatrabaho siya doon, may employer siya, isang security guard, parte siya, may lisensya, parte siya ng PNP SOSYA, meron siyang lisensya at meron siyang baril. Dito sinasabi niya mas mataas ang responsibilidad ng gwardiya kesa sa Sampaguita girl. Obvious ba? Kailangan pa bang ipaliwanag yun? Ay sa bagay, kailangan niyang ipaliwanag yon sa listeners niya. Kaya pala yung salita niya dito, parang mga toddlers yung kausap niya. It's just funny dahil ang lumalabas sa bibig niya, hindi nagmamatch sa ugali at inaasal niya sa mga bashers at mga nagkokorek sa kanya. Sa mali-mali niyang turo. Magaling lang siyang gumawa ng content for the views and money. Pero ang babaw na nga, hindi pa niya mai-apply sa sarili niya. Mas mataas ang obligasyon na dapat i-observe ng security guard kesa yung sinasabi mo na hindi minor na babae. Ang galing magpayo ni Libayan pero hindi naman niya ina-apply sa sarili niya. Okay, pagpatuloy natin para malaman nyo kung bakit ko nga ba sinabing hindi niya ina-apply sa sarili niya kung ano yung tinuturo niya. Binabaliktad nyo eh. Mas mataas ang responsibilidad ng security guard. Parang ganito lang yan, abogado at hindi abogado. Mas mataas ang responsibilidad ng isang abogado kesa sa hindi abogado. Parang the customer's always right din yan. Bakit ba lumabas yung the customer's always right? Actually, exaggeration lang yon. Pero, ang gustong ipakita ng the customer is always right, dahil ikaw nagtatrabaho ka. Kaya, mas may responsibilidad ka. Nakakatuwa siya kung paano magpaliwanag. Parang yung kausap niya mga toddlers. Para maging mapasensya, maging maayos, maging magalang. Kaya kahit bastos na yung nasa Jollibee at sumisigaw na dahil wala pa yung order niyang 456 o kung ano mang numero yon, dapat pasensyoso ka. Ayun, ang gustong i-imply dito ni Libayan, kapag mayroong kang posisyon o mas mataas ang posisyon mo, dapat pasensyoso ka at hindi ka dapat pikon. Pero nasabihan lang ni Ton Usudan na kabulol, gusto nang magpakulong. Tapos itinama lang natin siya sa age of sexual consent, tinawag na tayong mga PDF protector at masasamang tao. Hindi nagmamatch yung sinasabi niya sa ginagawa niya, ano? Kahit mura na ng mura yung tao dahil 30 minutes na wala pa rin yung kanyang order, kahit 50 years old yun, 50 years old yun, o 40 years old yun, dahil dapat pasensyoso ka. Bakit nagtatrabaho ka? So dapat ina-apply mo yan dahil isa kang abogado. Mas mataas ang posisyon mo kesa sa isang vlogger. At may title kang attorney at dapat nauunawaan mo ang Code of Professional Responsibility and Accountability na dapat mong sinusunod. Kaya huwag kang masyadong pikon lalo na kapag ka mga bashers ang bumabati ko sa iyo. Dapat pasensyoso ka kahit minumura ka na. Abay, ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Ikaw ang nagsabi na kahit minumura ka na dahil mas mataas ang posisyon mo, dapat pasensyoso ka. Pero bakit hindi ganun ang nangyayari dyan sa channel mo? Bakit yung posisyon mo ginagamit mo para mangharas ng tao? Dahil sa hindi mo lang nagustuhan ng sinabi nila, papadalhan mo na kaagad ng sulat at kakasuhan mo na? Tapos kami na nagtatama sa iyo sa mali mong turo, sasabihan mong masasamang tao at mga PDF protector? Kay inam-inam mong magsalita dyan na para kang may mga kausap na toddlers pagkatapos hindi mo ina-apply sa sarili mo? May employer ka.
Ayun, nag-a-apply naman yun sa lahat. Kapag may employer ka, dapat sumusunod ka doon sa mga responsibilities and accountability nyo. Same way, ganun din ang mga abogado. Dahil under sila ng Integrated Bar of the Philippines at may Code of Professional Responsibility and Accountability sila na dapat sundin. Naisip nyo yun? Isipin nyo. Ikaw, Libayan, naisip mo ba yon? O isipin mo yon? Kaya sa susunod, huwag kang mangbabastos ng mga komentor lalo na kapag tinatama ka lang. Katulad ng itinatama ka namin sa Age of Sexual Consent, abay abogado ka, mali ang itinuturo mo. Tapos napikong ka kaagad, itinatama ka lang nang galaiti kang mabuti dyan sa channel mo at tinawag mo pa kaming mga sinungaling at ang pinakamatindi, akusahan mo kami ng mga PDF file protector. Yan ang ginagawa nyo, Meloyap at saka Estelastico. You are subjecting our children to sexual predators. Tingnan mo, aakusahan mo kami that we are subjecting our children to sexual predator. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kabigat yung binitawan mong mga salita sa amin? Dahil lang sa itinatama ka namin sa maling turo mo, aakusahan mo kami ng ganyan, kabigat? Tapos sasabihin mo kapag nasa posisyon ka, dapat mahaba ang pasensya mo. Tingnan mo nga ang ugali mo dyan at inasal mo. And you are making them apparent with your lies. At siya pang matapang na akusahan kami ng mga sinungaling, samantalang siya naman ang mali. As fair game and vulnerable prey, ang sasama niyong mga tao. Kay inam-inam magsalita ng ang sasama niyong mga tao, samantalang magtuturo ng mali tapos kapag ka ikinurek, galit na galit. Alam ko na magiging dialogue ng mga kabatas. Hanggang ngayon ba naman nasa Age of Sexual Consent ka pa rin, Eklesiastiko? Ito naman ang sasabihin ko sa inyo. Hanggang si Libayan ay nasa social media at patuloy na nagpapag-grandstand at nang babatikos at nagkakalat ng fake news at nagtuturo ng mali. Paulit-ulit ko yung ipapaalala sa inyo at ipapaalala sa kanya kung paano siya napahiya sa sobrang kayabangan niya at pagpapag-grandstand sa harap ninyong mga kabatas. Nananiwala sa maling turo ni Libayan at nakisabay kay Libayan sa panglalait sa mga nagtuturo lamang naman ng tamang batas. Kaya wag na kayong umasa na matatabunan yung issue na yan dahil iyang issue na yan ang nagpatunay na itong si Libayan ay sinungaling, nagtuturo ng maling batas at mapanglait. Next time na mag-iisip kayo ng ganyan, Arankar, isipin nyo rin yon kung sino ang mas may matinding responsibilidad doon. Kaya next time, Libayan, mag-isip-isip ka bago ka magpayo dyan sa mga followers mo dahil ikaw mismo ang hindi nag-a-apply ng mga pinapayo mo. At isa pa, huwag kang masyadong bastos sa mga nagko-correct lang sa iyo. Dahil ikaw na rin ang nagsabi na dapat mahaba ang pasensya mo at hindi ka dapat bastos. For sure yung security guard. Kaya nga may chance pa na matanggalan ng lisensya ngayon yung security guard. Kasi nga, meron siyang mabigat na responsibilidad. Ayun, tama yun, Libayan, di ba? Swak na swak sa isang pagiging abogado. Dahil kapag ka ikaw nagturo ng mali-mali dito sa social media at nang bastos ka at nagpakalat ka ng fake news, may posibilidad na matanggalan ka ng lisensya. Gets mo na? Sisihin natin yung tamang tao. Ayun, sisihin ninyo yung tamang tao, hindi magagalit kayo sa komentor na nagtatama sa isang abogado na nagtuturo ng mali. As a security guard, de-escalation dapat ang unang protocol. Tama, hindi kick. Dito sa Germany, kahit dinoduraan na sila, cool pa rin. Pero dito sa community ng batas natin, itinama lang siya sa mali niyang turo, abay nang galaitin ng mabuti at nang akusa pa ng walang ebidensya. At tinawag lang siyang kabulol ni Ton Usudan, abay gusto niya na itong ipakulong. At dahil nga may title itong si Libayan, mayroon siyang power na kasuhan ng isang tao. Madali sa kanya ang magbanta at magpadala ng sulat. Ang tanong, ilan na nga kaya ang napagbantaan nito nakakasuhan? Ganyan kasi yung kanilang mga trabaho.
At ikaw naman, ang dapat mong trabaho ay magturo ng tamang batas dahil iyan ang title ng iyong channel. Kaya nga lang, ang ginawa mo, nagturo ka ng batas pero mali-mali at nagbigay ka ng kalituhan sa mga listeners mo. At ang ginawa mo pa, nang lait ka pa sa mga bumabati ko sa iyo at nagko-correct sa iyo. Tulad ngayon, payo ng payo si Libayan, pero yung mga sinasabi niya hindi nagmamatch sa mga ginagawa niya. Oh, si Ricol, oh. Baka magalit na naman si Ricol sa inyo. Hirap mo At itong nakakatuwa, minsan nasabi ni Libayan na paligiran mo ang sarili mo ng mga bobo para magmukha kang matalino. Kaya siguro pinaligiran niya ang sarili niya ng mga bobo. Ang tanong, isa ba si Ricol sa mga bobo na tinutukoy ni Libayan na nakapaligid sa kanya? Kaya tingnan ninyo, aliw na aliw si Libayan sa comment ni Ricol. O wala akong sinasabi na bobo si Ricol ha. Ako ay nagbase lamang sa sinabi ni Libayan na paligiran mo ang sarili mo ng mga bobo para magmukha kang matalino. So kaya si Libayan, feeling niya ang tali-talino niya dahil pinaligiran niya ang sarili niya ng mga bobo. Ganun ba yon? Kayo, anong opinion ninyo? mahalin Pinas. Oh, naman. Isa-isa lang kasi yung mahalin natin, Ricol. O di ba ang gagaling magpatutsada at ang gagaling gumawa ng mga sarcasm. Pero pag sila ang ginamitan nito, mga galit na galit. O tingnan ninyo, iyan ba ang natututunan sa community nitong abogadong ito? Okay, maghanap ka na ng mamahalin. Ganun yun. Tignan mo ngayon, nangangamba ba matanggalan ng lisensya? Yung Sampaguita girl, hindi, dahil wala siyang lisensya, di ba? Di ba't ikaw ay may lisensya rin, Libayan? Tanong ko sa iyo, nangangamba ka rin ba na mawalan ka ng lisensya? Patawa-tawa ka dyan sa pagbibigay ng komento dyan sa gwardiya, pero pag ikaw nawalan ng lisensya, baka umiyak ka rin. Di ba? O tingnan mo ngayon, Libayan, yan ba ang nararamdaman mo ngayon dahil pwede kang matanggalan ng lisensya sa mga ginagawa mo? Hindi po mag-appear itong security guard at ang ating security agency, maaari po na kaming mag-initiate ng filing na po ng administrative complaint. Mag-i-initiate lang sila ng filing ng administrative complaint. Sabihin mo daw kasi, attorney, mali yung guard, mali rin yung babae para fair na. Meron naman talagang mali sa kanila doon. Yung fact na lang na nagkabanggaan sila, mali na sila doon. Pero, tulad ng sinasabi ko sa inyo, sino ang mas may responsibilidad at in the end, sino ang mas kawawa? Yung tao na hindi nagtimpi kahit ikaw ay nagtatrabaho. Tama naman yung sinabi niya, pero hanggang salita lang siya, hindi nagmamatch sa inaasal at inuugali niya bilang abogado. Ang galing maglitanya ni Libayan. Dito niya napapabilib ang nakikinig sa kanya para humakot ng views and money. Iyan ang obserbasyon ko sa kanya kasi itong si Libayan ang galing mang batikos. Pag siya nabatikos, pikon at di marunong magtimpi. Pag napipikon kung ano-anong binibitawan ng mga akusasyon dyan sa channel niya. Ayun, nakasuhan tuloy. Di kasi marunong magtimpi ang masaklap dahil pikon at di marunong magtimpi. Ayun, pati mga followers na damay pa. Nagtayo ng channel para magturo ng batas pero mukhang walang natutunan ang mga followers. Abay, ilan na ba ang nakasuhan sa grupo ng kabatas? It goes to show, walang natutunan. Di ba? Attorney El, kapag kay Tulfo wala naman yung due process, pinatanggal agad ang lisensya kung kawawang guard. Sa tingin nyo, matatanggalan ka agad ng lisensya kung walang due process? Of course, dadaan yan sa mga investigasyon bago nila tanggalan yan ng lisensya. Oo, ganyan. Pati nga pulis, di ba? Pinapasisante niya agad doon sa mga sa mga general. Sa tingin nyo ba, ganun mga katanga yung mga general na susunod kay SRT dahil lang sinabi niya na sisantihin at tanggalan ng lisensya? Of course, titingnan nila yan kung merong ginawang hindi maganda o illegal yung mga nasasakupan nila. Kayo talaga makabatikos lang sa RTIA, parang gusto nyo pang paboran ang mga tulongges na inirereklamo sa RTIA.
Lipat pwesto lang yung girl, okay na. Tama. Kasi wala naman siya. Tulad ng sinasabi ko rin sa inyo sa pagiging abogado ko. Bakit hindi ako pwedeng magmura-mura ng kahit sino-sino? Bardaguling ko yung kahit sino-sino. Eto na, grandstanding na siya. Hindi raw siya ng babardagol, samantalang halos lumabas ang litid niya sa sobrang galit. Meron pang isa, yung kay Ton Usudan. Huwag niyo akong hinahamon, pikon ako. Ton Usudan, huwag mo akong hamunin, pikon ako, sabi ko sa'yo. Mamaya iiyak-iyak ka dyan. Diba? Naaawa lang ako sa inyo eh. Naaawa lang ako dun sa mga taong ganito eh. O tingnan mo, bait-baitan ka pa, sasabihin mo na aawa, pero papadalhan mo ng sulat para kasuhan, para saan? Dahil lang sa sinabihan ka na kabulol? O diba ginagamit mo ang posisyon mo para mangharas ng tao? Yang posisyon mong attorney, hindi mo ginagamit sa pagtuturo ng tamang batas. Napikon ka lang, gusto mo ng kasuhan. Mamaya, pag kunwari, kinontak mo na, iiyak-iyak. Akala mo kung sinong santo. Attorney, pasensya ka na. Nagkamali ako. Tingnan mo, hindi lang niya tinakot, minamak niya pa yung mga reaksyon ng mga tinakot niya. Pasensya ka na, may pinagdadaanan kasi akong problema. Wala ka naman makukuha sa akin. Sasabihin ko, hindi, gusto lang kitang ipakulong. Pasensya ka na ha. O diba ang tapang mo kasi abogado ka, kayang-kaya mong mangharas ng pangkaraniwang mamamayan. Kapag ikaw ang babatikusin at napikon ka, gusto mong kasuhan at ipakulong agad. Pero galit na galit kayo kay SRT dahil pinapatanggalan niya ng lisensya yung mga tulongges na inirereklamo sa RTIA. See the difference? Si Libayan, tinawag lang siyang kabulol, gusto na niyang ipakulong yung commenter. Samantalang yung mga tulonggis na pinatatanggalan ng lisensya at sigurado namang dadaan sa proseso, abay gusto pa atang kampihan. Kaya itong si Libayan, kapag nagkaroon talaga ito ng posisyon, sa opinyon ko, abusado ito. Ngayon pa nga lang, may title pa lang na attorney yan, abusado na, gusto na kaagad magpakulong dahil napikon. Iyan ay obserbasyon at opinyon ko lang. Kayo sa tingin ninyo at obserbasyon ninyo, sa inaasal at sa mga sinasabi nitong si Libayan, sa tingin ninyo may kakayanan ba itong maging abusado? Hindi, iyak. Tas tatawag sa akin yung magulang, yung ate. Tapang-tapangan. Pagkaharap mo na, iyak-iyakan. Ano, Ton Usudan? Kita tayo. Kahit binabardagol na ako, bakit hindi ko magawa yon? Hindi mo magawa? Samantalang halos lumabas na ang litid mo sa sobrang galit at aakusahan mo pa kami ng mga sinungaling at mga PDF file protector. Hindi mo kayang gawin, Libayan? Yang kay Ton Usudan, sinabi mo pang pikon ka at gusto mo pang padalhan ng letter. At saka bakit ko ayaw ko makipagdebate doon sa mga tao na alam mo kung bababuin lang ako? Ayaw mo makipagdebate? Bakit naghamon ka sa ampalayagang tapos sasabihin mo ayaw mo makipagdebate dahil bababuyin ka lang? Ang tapang-tapang mo maghamon ng debate nang kinasahan ka, ang dami mong palusot. At isa pa, yun ba talaga ang kinakatakot mo, ang bababuyin ka? O natatakot ka lang dahil kapag natalo ka, mas nakakahiya dahil isa kang abogado tapos tatalunin ka ng hindi abogado? At tandaan mo, Libayan, sa debate walang babuyan doon. Payabangan at pagalingan siguro. Dahil sa debate, baka nakakalimutan mo, may moderator na pwedeng mag-call out pag below the belt na ang tira. Kaya ang dahilan mo na yan, it's full of baloney. Dahil alam kong hindi ko sila mababoy. Hindi mo mababoy? Tinawag mo nga kaming mga PDF file protector. Kaya pala ayaw mo ng debate kasi sa debate hindi mo nga mabababoy yung mga kalaban mo. Pero sa channel mo, pwede kang mangbaboy. Kasi hindi ako pwedeng pumunta doon sa kanilang ginagalawan. Naniniwala pa rin ba kayo dito kay Libayan? Samantalang yung mga sinasabi niya at mga kadramahan niya ay taliwas sa mga ginagawa niya. Kasi nga, kapag ginawa ko yon, dahil isa akong abogado at meron akong sinumpaan na tungkulin. O alam mo naman pala na may sinumpaan kang tungkulin. Bakit ka nang aakusa ng walang sapat na ebidensya?
Kapag nangyari yon, kahit justified ako. Kami nga yung nilait-lait mo at tinawag mong PDF protector kahit wala kang ebidensya. Kami ang justified at imbis na humingi ka ng sorry, nagdrama at nagmekos-mekos ka dyan sa channel mo. At pinapalabas mo pang kayo ang panalo. By the way, nasaan na nga pala yung congresswoman or congressman na sinasabi mo? Tapos kung makapagdrama ka ngayon dyan sa channel mo, inam. Kahit ako yung unang minura, kahit ako yung unang ginawan ng kasinungalingan, hindi ko pa rin pwedeng gawin sa kanila yon. O tingnan mo kasi kasinungalingan mo, Libayan. Hindi mo pwedeng gawin sa amin, ginawa mo na nga. Inakusahan mo pa kami ng mga sinungaling at PDF file protector. Dahil lang sa itinatama ka namin sa mali mong turo. At nang lumabas na kami pala ang tama at ikaw ang mali, patuloy ka pa rin nagpapalusot sa mali mong turo. Grabe ang panggigigil mo dyan sa video na yan na halos lumabas ang litid mo sa sobrang galit. When emotion is high, intelligence is low. Iyan ang palagi mong sinasabi. Pero dyan sa video na yan, sobra yung mga binitawan mong salita. Salita na halos hindi kayang lunukin ng kahit sinong tao. Imagine, akusahan mo kami ng mga PDF file protector, akusahan mo kami ng mga sinungaling, at akusahan mo kami ng masasamang tao. Ano ang patunay mo na para sabihin ang mga iyan? Alam mo bilang isang abogado na hindi ka dapat nag-aakusa ng walang ebidensya. Kumaka-lecture ka dyan sa harap ng computer mo, dyan sa gwardiya, samantalang ikaw hindi mo ina-apply yan sa sarili mo. Kasi nga, pag ginawa ko yon, pwede akong makasuhan at matanggalan ng lisensya. O kaya ba nakasuhan ka at possible na mawalan ka ng lisensya? O alam mo naman pala bakit ka ganyang umasta sa social media? Ayan tuloy, nakasuhan ka. Nakakatuwa itong si Libayan. Sabi niya, kapag ginawa daw niya yon, pwede siyang makasuhan. Mukhang nakalimutan niya na nakasuhan na nga siya at may kaso siyang mga kinakaharap ngayon. Diba? Tagal ng post ni Libayan na mukhang naalala niya na nakasuhan na siya. Hindi lang pwede, kundi nakasuhan na. Anyway, hintayin na lang natin yung resulta. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa pakikinig. Until my next vlog, this is Ecclesiastico. Take care.